ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso ni matakot man. Juan 14:27. Haleluya! Banayad ang tinig ng Panginoon. Makapangyarihan ang tinig ng Panginoon. Tumatawag ang tinig ng Panginoon sa iyong pangalan. Haleluya! Ako si Arkanghel Michael. Nakatayo ako sa banal na presensya. Dala ko ang tabak ng katuwiran. Hawak ko ang kalasag ng pananampalataya. Hindi ako nagsasalita mula sa sarili ko, kundi mula sa nagsugo sa akin. Si Hesukristo, ang salita na naging laman, ang prinsipe ng kapayapaan, ang nagsasalita sa iyo ngayon, binuksan ng Ama ang kanyang puso. Inihiga ng anak ang kanyang buhay. Dumating ang Espiritu upang gabayan ka pauwi. Ngayon naririnig mo ang banal na tawag sa walang hanggang kapayapaan, kapayapaang dumadaloy tulad ng ilog, kapayapaang nagbabantay tulad ng kuta, kapayapaang walang hanggan. Haleluya! Hindi ito malayong alingawngaw. Hindi ito kupas na alaala. Ito ang buhay na salita, humihip ng sariwang buhay sa iyong kaluluwa. Dito mismo, ngayon din haleluya. Maligayang pagdating sa Archangel Whisper, kung saan tinig ni Jesus ay lumalagos sa ingay at nagdadala sa iyo sa puso ng Ama. Kung ito ang unang pagkakataon na naririnig mo siyang tumawag, mag-subscribe na at i-on ang bell. Dahil bawat linggo nakikinig tayo sa tagapagligtas, sumasagot tayo ng haleluya, lumalakad sa kanyang kapayapaan at ibinabahagi ang liwanag sa mundo. Haleluya! Naramdaman mo ba ang bigat ng mundo sa iyong balikat? Nagdadala ka ba ng mga alalahanin na tila sobrang mabigat? Naghahanap ka ba ng kapahingahang hindi maibibigay ng mundo? Nagsasalita sa iyo si Jesus, gaya ng kanyang pagsasalita sa pagod na babae sa balon, gaya ng kanyang pagsasalita sa mga alagad na inaalon ng bagyo, gaya ng kanyang pagsigaw mula sa krus. Tapos na. Halika sa akin, kayong lahat na naghihirap at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Haleluya! Ang banal na tawag na ito ay hindi para sa mga sakdal, hindi para sa mga malalakas. Para ito sa iyo, sa naglakad ng mahabang landas, sa nakakilala ng malalim na kalungkutan, sa patuloy na naghahanap ng mukha ng Ama. Haleluya! Pinadala ako ni Jesus, si Michael, ang kanyang tapat na lingkod, upang tumayo sa iyong tabi at ipahayag ang tawag na ito sa pamamagitan ng hindi nagbabagong salita ng Diyos. Walang kadiliman ang makakapagtago rito. Walang pag-aalinlangan ang makakapigil rito. Walang pagsubok ang makakapangibabaw rito. Haleluya! Kung gumagalaw ang iyong puso, kung bumubulong ang Espiritu na halika, i-type ang haleluya. Naririnig kita sa comments ngayon din. At i-share ang video sa isang kaluluwa na kailangang marinig si Jesus na tumatawag dahil haleluya, sagana ang ani at kakaunti ang mga manggagawa. Nalalanta ang damo, nalalagas ang bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Isayas 40:8. Haleluya! Ako, si Michael, ay hindi nagdadala ng bagong salita. Dinadala ko ang walang hanggang salita. Bawat pangako ay oo at amen kay Kristo. Bawat tawag ay sinusuportahan ng dugo. Bawat imbitasyon ay tinatakan ng Espiritu. Pakinggan natin ngayon si Jesus na nagsasalita sa iyo ngayon. Ang banal na tawag sa walang hanggang kapayapaan, hinabi sa banal na kasulatan, binabantayan ng mga hukbo ng langit at iniaalay ng libre sa lahat na lumalapit. Haleluya! Nagsisimula ang tawag sa puso ng Ama. Mula pa sa simula, tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak pauwi. Sa halamanan, siya ay lumalakad kasama sina Adan at Eva sa lamig ng araw. Sa ilang, tinawag niya si Moises mula sa nasusunog na palumpong. Sa bundok, tinawag niya si Elias sa mahinang bulong. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang anak, tinatawag kanya sa iyong pangalan. Huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, akin ka.
Isayas 43, 1. Hallelujah! Personal ang tawag na ito. Hindi ito pangkalahatang anunsyo. Hindi ito malayong kulog. Ito ang pastol na naghahanap ng isang ligaw na tupa, ang ama na tumatakbo sa alibughang anak, ang nobyo na tumatawag sa kanyang nobya. Hallelujah! Isipin mo sandali ang tanawin. Nakaupo ka sa iyong tahimik na silid. Maingay ang mundo sa labas, nabibigo ang kalusugan, nagkawatak-watak ang pamilya, naguunahan ang mga taon tulad ng mga bato. Bigla, may tinig na lumalagos sa ingay. Hindi sigaw, hindi utos. Bulong na umaalingaw-ngaw sa iyong mga buto. Halika sa akin. Magpahinga. Mabuhay. Hallelujah. Si Jesus ang tinig na iyan. Siya ang umiwan sa 99 upang hanapin ka. Siya ang tumayo sa gitna ng iyong kasalanan at kabanalan ng Ama. Siya ang sumigaw mula sa krus, tapos na, upang makapasok ka sa tapos na gawain. Hallelujah. At ano ang walang hanggang kapayapaang iniaalay niya? Hindi ito kawalan ng gulo. Ito ang presensya ng Diyos. Ito ang bagyo na huminahon, hindi dahil tumigil ang hangin, kundi dahil sa mga salitang, kapayapaan, tumigil ka. Ito ang mga tanikala na bumagsak, hindi sa iyong lakas, kundi sa kanyang dugo. Hallelujah! Pahintulutan mo akong magbahagi ng kwento mula sa salita upang ipaliwanag. Alalahanin mo ang babaeng may dugong umaagos. 12 taon siyang nagdusa. Kinuha ng mga doktor ang lahat. Iniiwasan siya ng lipunan. Ngunit narinig niyang dumadaan si Jesus. Pinilit niyang makalusot sa karamihan, hinawakan niya ang laylayan ng damit niya. At sa sandaling iyon, lumabas ang kapangyarihan mula sa kanya. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon ka ng may kapayapaan. Marcos 5:34. Hallelujah! Magagamit mo rin ang kapangyarihang iyan. Iyo rin ang kapayapaang iyon na mahahawakan. Dumadaan si Jesus sa iyong buhay ngayon. Abot mo, manampalataya tanggapin. Hallelujah! Ngayon tumungo tayo sa mga kasulatan kung saan pinakamalinaw ang tawag na ito. Sa Ebanghelyo ni Juan, nakatayo si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad sa gabi bago siya ipagkanulo-puno ang kanyang puso. Kaunti na lang ang oras. Tinitingnan niya sila, takot, gulong-gulo, nabibigo, at sinabi, "Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man." Juan 14:27. Hallelujah! Anong pangako, anong regalo? Nagbibigay ang mundo ng kapayapaang nasisira. Nagbibigay si Jesus ng kapayapaang matibay. Nagbibigay ang mundo ng kapayapaang nakadepende sa kalagayan. Nagbibigay si Jesus ng kapayapaang lumalampas sa mga ito. Hallelujah! Ako, si Michael, ay nakakita ng kapayapaang ito sa aksyon. Nakatayo akong bantay sa mga santo na humarap sa mga leon sa arena. Pinangalagaan ko ang mga mananampalataya na inihagis sa apoy, at sa bawat pagkakataon, ang kapayapaan ni Jesus ang kanilang lakas. Ito ang kanilang awit sa gabi. Ito ang kanilang sigaw ng tagumpay. Hallelujah! Isipin mo si Apostol Pablo, nakakadenang Romano sa kulungan binugbog. Nakalimutan. Ngunit sumulat siya, "Magdiwang kayo sa Panginoon palagi." Ulitin ko, magdiwang kayo. Ipamalas ninyo ang inyong kabutihan sa lahat. Malapit na ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Filipos 4:4-7. Hallelujah! Hindi sumusulat si Pablo mula sa palasyo, sumusulat siya mula sa selda. Hindi mula sa kalayaan, mula sa mga tanikala. Ngunit malaya ang kanyang puso. Binabantayan ang kanyang isipan.
Nagdiriwang ang kanyang espiritu, haleluya. Ito ang kapayapaang tinatawag ka ni Jesus ngayon. Hindi pakiramdam na pumupunta at lumilipas. Hindi emosyon na nakadepende sa iyong mood. Banal na bantay, makalangit na kuta. Pangako mula sa nagtagumpay sa kamatayan. Haleluya! Pahintulutan mo akong magkwento tungkol kay Esther, isang kapatid sa Panginoon na 76 na taong gulang, nawalan siya ng asawa sa mahabang sakit. Walang laman ang bahay, mahaba ang mga gabi, mabigat ang kalungkutan. Isang umaga binuksan niya ang kanyang Biblia sa Juan 14:27. Binasa niya ito ng dahan-dahan, salita bawat salita. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Bulong niya, Panginoon, kailangan ko ang kapayapaang ito. Habang nananalangin siya, may init na pumuno sa silid. Hindi init mula sa araw. Presensya mula sa langit. Hindi nawala ang kalungkutan, ngunit nawala ang bigat. Tumayo siya at sinabi, Haleluya! Mula sa araw na iyon, nagsimula siya ng grupo ng panalangin para sa mga biyuda. Naging ilog ang kanyang kapayapaan para sa marami. Haleluya! Tinatawag ka ng kapayapaang iyan, iniiwan ito ni Jesus para sa iyo. Ibinibigay niya ito sa iyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, pansamantala, may kondisyon, marupok. Kundi gaya ng ibinibigay ng tagapagligtas. Walang hanggan, walang kondisyon, hindi masisira, haleluya. Paano mo ito tatanggapin? Paano ka papasok sa kapayapaang ito? Sinasabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong mga puso, ni matakot man. Ito ay pagpili. Ito ay gawa ng pananampalataya. Ito ay pagsuko sa kanyang salita. Haleluya! Simulan mo ngayon. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Sabihin, Jesus, pinipili ko ang iyong kapayapaan. Binitawan ko ang gulo, binitawan ko ang takot. Punuin mo ako ngayon. Haleluya! At panoorin mo ang mangyayari. Ang mga gulo na tila sobrang laki ay magliit. Ang mga takot na mahigpit na humawak ay luluwag. Ang kapayapaang lumalampas sa pagkaunawa ay magbabantay sa iyong puso tulad ng makapangyarihang anghel. Oo, tulad ko, si Michael, na nakatayo na may tabak na nakahanda. Hallelujah! Ngayon, lumalim pa tayo sa tawag na ito. Ang kapayapaang iniaalay ni Jesus ay hindi lamang para sa iyong puso. Para ito sa iyong isipan, katawan, pamilya, hinaharap. Ito ang kapayapaang nagbuklod sa mga alagad nang ipako si Jesus. Ito ang kapayapaang pumuno sa itaas na silid ng dumating ang Espiritu Santo. Ito ang kapayapaang naglunsad sa simbahan sa mundo. Haleluya! Sa aklat ni Isaias, nakita ng propeta ang darating na Mesyas at idineklara, sapagkat isinilang sa atin ang isang bata, ibinigay sa atin ang isang anak, at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat. At tatawagin siyang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa kadakilaan ng kanyang pamahalaan at kapayapaan ay wala ng hangganan. Isaias 9, seksyon 6-7. Haleluya! Ito ang prinsipe na tumatawag sa iyo. Ang kamanghamanghang tagapayo na nakakaalam ng bawat iniisip mo. Ang makapangyarihang Diyos na lumalaban sa iyong mga laban. Ang walang hanggang Ama na hindi ka iiwan. Ang prinsipe ng kapayapaan na nagtatapos ng bawat digmaan sa iyong kaluluwa. Haleluya! Walang hangganan ang kanyang kapayapaan. Hindi ito panapanahon. Hindi ito limitado. Dumadaloy ito mula sa trono tulad ng ilog mula sa Eden. Haleluya! Nakita ko ang kapayapaang ito sa buhay ng mga santo. Sa mga panahon, binantayan ko ang puso ng ina na nawalan ng anak at nakita ko kung paano ginawang ministeryo ng kaaliwan ng kapayapaan ni Jesus ang kanyang kalungkutan. Pinangalagaan ko ang isipan ng Ama na humarap sa bangkrup at nakita ko kung paano nagdala ng probisyon ang kapayapaan ng Diyos sa paraang hindi maisip ng tao. Haleluya!
Kunin mo si David, ang hari na sumulat. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na tubig, pinapanibago niya ang aking kaluluwa. Ginagabayan niya ako sa tamang landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at ang iyong baston, pinaputuloy nila ako. Awit 23, 1-4. Haleluya! Hindi sumusulat si David mula sa trono. Sumusulat siya mula sa mga yungib, mula sa pagkatapon, mula sa libis ng lilim ng kamatayan. Ngunit napapanibago ang kanyang kaluluwa, tama ang kanyang landas, nawala ang kanyang takot. Haleluya! Ito ang kapayapaang tinatawag ka ni Jesus, kapayapaang nagpapapanibago sa luntiang pastulan ng kanyang presensya, kapayapaang nag-aakay sa tahimik na tubig ng kanyang salita, kapayapaang nagpapatuloy sa pinakamadilim na libis sa kanyang tungkod at baston. Haleluya! Kaya, minamahal, pakinggan mo ang tawag ngayon. Sinasabi ni Jesus, halika, magpahinga, mapanibago, gabayan, maputuloy. Haleluya! Ipanalangin natin ang pangakong ito sa iyong buhay ngayon, Ama Diyos. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa kapayapaang lumalampas sa pagkaunawa. Nagpapasalamat ako sa prinsipe ng kapayapaan na nakatayo sa harap ng anak mong ito. Nagpapasalamat ako kay Arkanghel Michael na nagbabantay sa pinto ng kapayapaang ito. Hayaang bumaha ang iyong kapayapaan sa bawat silid ng kanilang puso. Hayaang patahimikin ng iyong kapayapaan ang bawat takot. Hayaang pagalingin ng iyong kapayapaan ang bawat sugat. Haleluya! Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung dumarating ang kapayapaan, mag-comment ng Haleluya Juan 14:27 at sabihin mo kung paano ka nito hinahawakan. Haleluya! Nagpapatuloy ang tawag. Ang kapayapaang iniaalay ni Jesus ay hindi static. Ito ay ilog. Dumadaloy ito. Gumagalaw ito. Nagdadala ito ng buhay saan man ito pumunta. Sa aklat ng pahayag, nakita ni Juan ang pangitain ng trono at mula rito dumadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Malinaw na parang kristal na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa magkabilang panig ng ilog ay nakatayo ang puno ng buhay na nagbubunga ng 12 uri ng bunga, nagbubunga tuwing buwan. At ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Pahayag 22, 1-2. Haleluya! Ito ang kapayapaan, ilog mula sa trono, malinaw na parang kristal, nagpapagaling ng mga bansa, nagbubunga tuwing buwan. Bahagi ka ng ilog na iyan, ang iyong patutuo ay dahon para sa pagpapagaling. Ang iyong panalangin ay bunga. Haleluya! Ako, si Michael, ay nakakita ng mga ilog na ginawang hardin ang mga disyerto. Nakita ko ang kapayapaan na dumaloy sa mga war zone at nagdala ng katahimikan. Nakita ko ang ilog ng Diyos na naghugas ng mga henerasyon ng sakit. Haleluya! Isipin mo ang Samaritana sa balon, pumunta siya para sa pisikal na tubig. Inalok siya ni Jesus ng buhay na tubig. Uminom siya, nanampalataya siya. Tumakbo siya sa kanyang bayan at sinabi, halika, tingnan mo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Mesyas. Juan 4:29. Haleluya! Napawi ang kanyang uhaw, nawala ang kanyang kahihiyan. Nagbago ang kanyang bayan. Lahat mula sa isang inumin ng kapayapaang inialay ni Jesus. Haleluya! Dumadaloy sa iyo ang buhay na tubig na iyan. Uminom, manampalataya, tumakbo at sabihin, haleluya! Ipanalangin natin ang pagpapakita ng ilog na ito. Panginoong Jesus, ang ilog ng buhay, dumaloy sa kaluluwang ito, hugasan ang bawat tuyot na lugar. Pagalingin ang bawat sirang bansa sa kanilang puso. Magbunga sa kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Haleluya! Sa iyong pangalan. Amen. Kung tumataas ang ilog sa iyo, mag-comment ng haleluya.
Pahayag 22, isa at sabihin kung ano ang hinuhugasan nito. Haleluya! Lumalalim ang banal na tawag. Ang kapayapaang tinatawag ka ni Jesus ay kapayapaang nagbabantay. Ito ay sentinel. Ito ay bantay. Sa liham sa mga taga-Filipos, sumulat si Pablo mula sa mga tanikala ng kulungan. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Haleluya! Anong bantay? Anong sentinel? Ang kapayapaan ng Diyos mismo na nakatayo bilang bantay sa iyong puso at isipan. Walang iniisip na pag-aalala ang makakalusot, walang espiritu ng takot ang makakapasok, walang palaso ng pag-aalinlangan ang makakatama. Haleluya! Ako, si Michael, ay lubos na nakakakilala sa bantay na ito. Ang aking tabak ang tagapagpatupad. Ang aking presensya ang hadlang. Kapag nananalangin ka ng may pasasalamat, bumubukas ang mga pintuan at bumaha ang kapayapaan tulad ng hukbo. Haleluya! Alalahanin mo ang kwento ni Jehoshaphat. Dumating ang mga Moabita at Amonita laban sa Huda. Sumigaw ang hari sa Diyos. Sumagot ang Espiritu. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa malaking hukbong ito, sapagkat ang laban ay hindi inyo, kundi ng Diyos. Ikalawang Kronika 20:15. Lumabas sila na umaawit ng papuri. Nagpatayan ng kaaway. Nakolekta ng Huda ang samsam sa loob ng 3 araw. Haleluya! Iyan ang kapayapaan. Ginagawang magpatayan ang mga kaaway. Pinupuno ang iyong buhay ng samsam. Ginagawa kang mananakop sa labang hindi iyo. Haleluya! Ipanalangin natin ang pagkakabit ng bantay na ito. Makalangit na Ama, sa pangalan ni Jesus, itayo mo ang iyong kapayapaan bilang sentinel sa puso at isipang ito. Itaboy ang bawat pagkabalisa. Dinggin ang bawat pagsusumamo. Umangat ang pasasalamat tulad ng insenso. Haleluya! Amen. Kung nakatayo na ang bantay, mag-comment ng Haleluya Filipos 4.7 at sabihin kung ano ang pinangangalagaan nito. Haleluya! Lumalakas ang tawag. Ang kapayapaang iniaalay ni Jesus ay kapayapaang nagpapanumbalik. Ito ay balsamo. Ito ay manggagamot. Sa Ebanghelyo ni Marcos, dumating si Jesus sa bahay ni Jairo patay na ang bata. Umiyak ang mga umiiyak. Sabi niya, hindi patay ang bata kundi natutulog. Tumawa sila sa kanya. Pinalabas niya sila. Hinawakan ang kamay ng bata. Talita kong batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon siya at lumakad. Sinabi niyang, bigyan siya ng makakain. Haleluya! Anong kapayapaan? Anong pagpapanumbalik? Mula kamatayan tungo sa buhay, mula pagtangis tungo sa paglalakad. Mula walang laman tungo sa pagkain. Haleluya! Ito ang kapayapaan na tumatawag sa iyo mula sa iyong mga damit panglibing, mula sa iyong pagtangis, mula sa iyong walang laman. Sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon, Talitha koum, bumangon ka, lakad, kumain ng aking tinapay. Haleluya! Ako, si Michael, ay nakakita ng pagpapanumbalik na ito sa hindi mabilang na buhay. Nakita ko ang mga patay na bumangon. Nakita ko ang pilay na tumalon. Narinig ko ang pipi na sumigaw ng haleluya. Haleluya! Ipanalangin natin ang pagpapanumbalik na ito sa iyo, Panginoong Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabihin ang Talitha koum, sa kaluluwang ito. Magdala ng buhay kung saan may kamatayan. Magdala ng lakas kung saan may kahinaan. Magdala ng kagalakan kung saan may kalungkutan. Haleluya! Sa iyong pangalan, Amen. Kung dumarating ang pagpapanumbalik, mag-comment ng Haleluya Marcos 5:41 at sabihin kung ano ang bumangon. Haleluya! Umaabot sa rurok ang banal na tawag. Ang kapayapaan na tinatawag ka ni Jesus ay kapayapaan ng krus. Ito ang kapayapaan ng tapos na gawain.
Ito ang kapayapaan ng umaga ng muling pagkabuhay. Sa liham sa mga taga-Kolosas, sumulat si Pablo, hayaang mamuno ang kapayapaan ni Kristo sa inyong mga puso. Yamang bilang mga miyembro ng isang katawan ay tinawag kayo sa kapayapaan at magpasalamat kayo. Kolosas 3:15. Haleluya! Mamuno ay nangangahulugang magpasya, magdesisyon, mamamahala. Hayaang maging umpire ang kapayapaan ni Kristo sa iyong buhay. Kapag humihingi ng desisyon ang pag-aalala, hayaang sabihin ng kapayapaan na hindi.